Sa munang awitin, masayang awitin para sa inyo bago tayo tumalakay. Pagkamat naglilipa na ngayon mga perang peke, mapepeke ang ilang mga Pilipino. Dahil dun sa mga ika nga pong kandidato, kandidatong puso ang lagayan ngayon. Marami pong mga kandidato ang nagpapatawag ng meeting puno. Pagkatapos ng meeting, may kanya-kanya sobre. Ang bida ngayon, mga barangay chairman, kagawad. Dahil sa Quezon City, uso-uso po yung mga patawag ngayon. Lalong-lalo doon sa 2nd District of Quezon City. Patawag ng meeting, pakain sa mga restaurant. Ang ilang mga kumakandidatong konsyal, mga kandidatong congressman. Wala tayong magagawa. Maraming perang gustong ikala ang mga kandidatong ito. Kamakailan lang yung isang kandidatong konsyal ng 2nd District. Yata bago lang ito. Abay nagpatawag ng meeting sa mga barangay o yung mga barangay kagawad sa isang distrito. 98 barangay kagawad, isa lang hindi dumating, lahat po ay nabigyan. 97 na nabigyan lahat. Nabigyan ng sobre. Ilang beses na po nagpatawag, lahat ng patawag may pera. Meron pa nga isang tatabong congressman kung kailan patakbo. Doon, namigay ng kotse sa mga ilang mga barangay. Sabi nga pa sa barangay, chairman ang nabiyayaan po ng kotse. May kasama na rin yatang kagawad diyan. Yaman talaga ng mga kumakandidato riyan. Sa Quezon City. Ayoko na ibigay yung pangalan, sobra na baka ika nga po, ibuot palalo. Alright, Miss Bea Corpus, sige. Go ahead. Bukod sa tinatalakay mo, partner, marami talaga ang... Bukod doon sa inyong lugar, meron na rin namimigay, meron na ba? Marami talagang nagpapatawag, marami rin ang gumigimik. Noong Labor Day nga lang noong Miyerkules nga lang, partner. Talagang imbes na manggagawa, plain manggagawa lang yung mga makikita mo sa Menjola, sa kahabaan ng Welcome Rotonda, sa Quezon Avenue, sa Quezon City, sa Maynila. Imbes na manggagawa, plain, maayos sana yung kanilang rally, maintindihan mo yung kanilang mga ipinaglalaban, pero bumaham, partner, ang mga streamers ng mga party list groups. Bawat isang rallyista. Sinasamantalang pagkakataon, maraming mga tao ron. Nadaanan ko kasi mismo, partner, nandun ako galing may dinaanan ako sa may parteng Espanya Boulevard. Talagang madidismaya ka sa kanilang pila, napakahabang pila na ang binabandera nila. Pila? I mean, pila, well, mahaba yung paglalakad nila, yung kilos nila, partner. Siyempre, nakapila yan, 5 linya yan nakatao. So, isa lang yung, dalawang sasakyan lang, yung umuusad as early as 8 o'clock in the morning nung Miyerkules. Ang eksena kasi doon, partner, kahit mga bata, talagang nag-rally din sila. Pakala mo, mga manggagawa din ng mga batang to. Hindi man naiintindihan kung ano yung mga kasama, ibig mo sabihin sa rally, mga bata? Maraming mga bata, partner. Marami ang mga bata, mga siguro, kung di ako nagkakamali, ay 6 na taon hanggang 12 anyos, partner. Hanggang sa pinakamatanda na nag-rally. Yun yung nakita ko. Baka yung sinasama yun, malibre sa pagkain, gano'n. Libre pagkain? Oo, libre pagkain, libre ang, maraming pinamumudmud na mga t-shirts, pinamumudmud na mga sombrero, pamaypay, makakaipon ka nga naman kung isang buong pamilya ay dadalhin mo doon.
Yan ang pagkakataon na ikaw nga po sinasamantala ng mga politiko, hindi lang party list partner. Pero Yung dapat mga kumakandidato mga senador, meron din tayo napasindihan. Pero dapat yung mga magulang naman hindi na sana sinasama yung mga Oo nga anak naman nila. yan. Kasi nga pagka Isipin mo, nagkapaluan na naman, Hindi yung tsaka sa init ng panahon, yung sakit. totoo. Talagang pumilat sila sa bilad ng araw, alas 10 nandun pa lang sa parteng UST yung kanilang pila. Sinasabi ko lang to kasi iba yung eyewitness talaga kaysa yung napapanood mo sa telebisyon na nakikita mo mismo yung asar na jeepney driver na gustong-gustong umusad pero mayat maya nabe-break yung nag-aalaahas yung kanilang ginagawa na paglalakad dahil walang sistema, partner meron naman nagmamanto sa kanila bawat grupo, may grupo ng kumpanya na nagpo-protesta, meron ding grupo ng party list na meron ding sinisigaw, pangako sa mga manggagawa, napakarami partner ng mga streamers ng mga party list group. At meron ding mga ilang senatorial balls, partner, mga streamers ng senatorial balls. So, naperwisyo muna yung mga naghahanap buhay na mga jeepney drivers, naperwisyo muna yung mga papasok na mga private cars, nagdadrive ng mga private cars. Buti na lang dyan sa Maynila, marami din ang mga sideways, kumbaga ay pwedeng shortcut, hindi lang yung Quezon Boulevard. Pero ang punto ko dito, partner, ay yung mga binandera nila ng mga party list groups, partner. Parang nanliliit ako noong nakita ko na okay na sana yung mga isinisigaw nila. Biruin mo, liitin mo yung mga sinisigaw nila, yung mga mababang pasahod, contractualization, mataas na singil ng kuryente, pagsirit ng presyo ng langis, demolition at pabahay, di ba? Meron pa doon napakalaking picture ng isang mayor na berdugo ng demolisyon nakalagay. Kaya okay na sana yung mga sinisigaw, pero pagka hinaluan mo ng politika ay nawawalan ng saysay, partner. Kaya yun lamang naman yung punto ko dito na nahaluan ng politika na naman. Yung sanang pinagsisigaw nila, okay sana kung walang pumuporma, partner. Yung dama mo, yung sinisigaw nila na sila mismo ay representante ng ganitong kumpanya, na sila ay inabuso, sila ay hindi nabigyan ng mga benepisyo na maayos, wala na yung kanilang mga natatanggap na mga benepisyo na pinangako ng kumpanya, kinakaltasan sila, pero hindi naman pinapasok sa SSS, mga ganong partner na talagang dihadong-dihado yung manggagawa. Pinasukan mo ng politika, alam naman natin ang sistema ng politika sa ating bansa, ay nako, wala na. Puro lang silang natanggap ay pangako. Okay? Dito mo na. Hindi raw matutuloy. Kasi siya pa daw ang nakipag-appointment pero wala siya dito. Wala naman makasagot. Anong topic na mga dito? Incontinence. Ha? Incontinence. Ano? Incontinence. Yung walang pagpipigil. Walang control. Walang control. Incontinence. Alauna, medyo na po ng hapon natin sa inyo ng Dr. James C. Wound Healing and Diabetic Food Center. Kung may sugat kayo na hindi gumagaling sanhi ng diabetes, magpa-check up po kayo sa kanilang wound center. Sigurado matutulungan kayo ng wound center ng Dr. James C. Matatagpuan sa 10th floor ng Medical Arts Building, Chinese General Hospital and Medical Center. And of course, Philippine Charities is like so. Naalagaan ko yung outlet ko. Wala ako, ilang ako nakikinabang dito. Dahil sa negosyo, inaalagaan niya. Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Incontinence in general. Pwede sa pagkain, Wala. kahit ano. Kaya ako, marami pa ang natutulungan ko.
Ideas. Ideas, wala. That, Oo. parang personality. Pusong tanga. Aging kasi siya eh. Alauna 31 na po ng hapon. Of course, kapiling natin si Brother June Ogaire, ang Yugsuang therapist, no? Pag-uusapan natin ang incontinence sa English. Tagalog po, walang control. In general po ito, ano? Kahit ano. Walang, hindi makapagpigil. Kumbaga, pagka nakita mo yung isang bagay sa mall at gusto mong bilhin, impulsive buyer naman ang tawag doon. Gusto mong bilhin, agad kahit na sakto lang yung pera mo, basta mabili mo lang. Buti nga ang kulturang Pinoy, pagka tumawad ka ng konti, kaya bibigyan ka naman. Yung pala kalahati nung babayaran mo, ay yun lang yung presyo. Lalo na sa mga bangketa. Pero bago natin bigay kay Brother John, tungkol dito sa incontinence, sakit nga ba itong incontinence na ito, ha? Meron bang tissue sa ating katawan o cell sa ating katawan na kailangang i-therapy para mapigilan, makontrol man lamang ito? Pag-usapan muna natin, yung napakainit sa issue ngayon, yung pagkakapuga ng state witness, state witness ng the Sir Corbito double murder case. Si dating PAOK TF officer Cesar Mancao. Sinigurado ngayon ng Department of Justice, Secretary Leila de Lima, na nakahandang pagbigyan ang apila ni dating Police Superintendent Cesar Mancao, PAOK TF officer, na pagbibigyan nila yung kanyang apila na ilipat sa Manila City Jail si Mancao, dahil umano sa seguridad. Huwag na hong ilipat. Ayaw ni Cesar Mancao na malipat sa Manila City Jail dahil daw sa seguridad. Dahil umano sa maraming threat, maraming threat na natatanggap niya ay kaya ko pumuga dapat nung kahapon. Dapat kahapon ay ihahanda na at lilipat na sa Manila City Jail. Pero pumuga. Kitang-kita ko sa CCTV camera na naglalakad, dala-dala ang paso. Pero yung jail guard, matigas po yung kanyang paninindigan na ipinadlock niyang maayos yung selda ni Cesar Mancao. Si Mancao ho, kung natatandaan ninyo, ang tumatayong state witness sa the Sir Corbito double murder case. Nilinaw din ni Kalihim de Lima, ng Secretary de Lima, na manhunt lang po yung kanyang iniutos, hindi ho shoot to kill order ang ipinalabas. Galing, pagka may kapit ka at nakokontak ka, kaugnayan kayo sa mga matataas na opisyal, at merong kang estilong hindi mahihindian, sandali ka lang na makakapuga, sandaling makakaalis, na kaya ka nilang pagtakpan. Kaya ngayon, sinasabi na ng DOJ na sige, baka pwede namin pagbigyan, pag-aaralan namin. Huwag na lang ilipat sa Manila City Jail, baka manganib ang buhay. Paano kasi naging sistema ng ating bansa, yung mga state witness, pagka na bigyan ho ng pagka na napakinabangan sila,
pagka napakinabangan ng mga taong gobyerno, sabihin na natin, yung mga nag-aakusa, ginagamit sa politika, lahat-lahat na, sa kalaban, nilalagay sa witness protection program, tapos hindi naman maayos, pinapatay pa, pinapabayaan na, nanganib ang buhay. Sino-sino ba yung mga nagre-reklamo sa witness protection program? Di ba si Sandra Cambate, yung whistleblower, isa rin sa kaaway ni Panfilo Lacson. Ito si Cesar Mancao, kaaway din. Kaaway din si Senator Ping Lacson. Marami ho ang mga nanganib ng buhay. Yung si Mendoza, yung na-involve ang pangalan sa yung pong carnapping, diba? Hindi naman maayos yung protect sa kanya. Ayun, napatay. Ito, PAOK TF. Dating pulis ito, PAOK TF pa. Matindi ang kanyang practice. Pero siya mismo, natatakot. Makapaglipat, hindi na siya masilayan ng kinumagahan na buhay sa city jail. Sino ba yung mga state witness, na pagkatapos nilang maibuyang-yang ang mga gusto nilang marinig sa kalaban, pinabayaan na. Jun Luzada, sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, kita mo, siya pa ang naiipit ngayon. Mabuti nga pinugugpok ng mga pare at mga madre ngayon, di ba? Kung hindi, baka matagal na rin natigog si Jun Luzada. Kaya hindi natin masisisi yung naging move ni Cesar Mancao, noong isang araw. At least nakakausap niya si Secretary de Lima. At least nakakausap niya, nagkakatawagan sila. Yun ang pagkakaiba ng may kaya at saka yung mga walang-wala sa ating lipunan. Nagkakausap mo, nakakaugnayan mo, nakikipakika, baka mapagbigyan. Yan ang Pilipinas ngayon. Isip-isip mga kababayan, mga kapwa ko boboto ngayong darating na Lunes, sa susunod sa Lunes, tingnan natin mabuti yung mga pwedeng makatulong sa atin. Baka naman pwedeng palitan na natin lahat sila. Kung napatunayan ang kanilang performance sa Kongreso, sa House of Representatives, sa mababang kapulungan, mga kongresista. Tapos nabalitaan mo ang mga lehitimong lehitimong mga balita naman, totoo, may mga basis, may mga pruweba. Yun, akala mo lang propaganda, pero may basis, may katotohanan. Nasang katutak ang kanyang mga kayamanan, pero bago pumasok sa politika, isang junk shop lang naman yung kanyang negosyo. Ngayon, nagmamay-ari na ng mall. Diba? Lihitin mo naman yung mga reklamong ganyan. Saan galing ang pera niya? Kaya tama naman yung mga advocacies ng iba't ibang istasyon. Dapat iboto ang tama. Baka naman, bago ka maglingkod sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagboto, tingnan mo naman kung ano yung maitutulong niya pagkatapos naman niya. Isang boto.
isang boto mo lang yan. Kayang baguhin ang Pilipinas. Balikan natin si Brother John. Brother John, incontinence. Ano ba ang cause nito? Itong incontinence. At ano ba yung mga symptoms nito? Kailangan naman uncontrollable na behavior. Ano ba ito? Yes, magandang hapon po muli sa mga nakikinig ngayong hapon sa lingkod pa ni Brother Tony Falcon sa Mambea. Ito po yung walang pagpipigil sa ating mga vital function ng ating katawan. Unang-una po dito yung tinatawag natin sa pag-ihi natin. Sa bladder po natin, minsan po yung incontinence na yan po ay nangyayari sa mga taong matataba at minsan po yung nagkakaroon tayo ng advanced aging, mga kababayan, at nagkakaroon po tayo ng tinatawag natin na nerves damage, kasama na po yung problema natin sa spinal column or spinal cord injury. Papunta po yan sa prostate problem at marami pa pong iba. At kadalasan po hindi na po nabibigyan talaga ng kagamutan ng ating mga dalubhasang doktor. Kahit pa po ang barangay captain ninyo ay doktor pa kasama Mambea, yung aking napuntahan kahapon, ito po ay sa San Dionisio. Ang kanyang pong puso lumalaki, high blood pa siya, may thyroid pa siya, toxicated po pa ilalim. Ang kanya pong bulging yung kanyang mata kasama Mambea, talagang pumuputok. Ang problema nito ay hindi siya na halos makahinga. Ang kanyang barangay captain dyan sa San Dionisio, talagang doktor pa, MD. Sabi ko, paano natin ma-operahan itong puso mo? May thyroid ka pa, may hypertension ka pa. Sabi niya, brother, ako naniniwala siya judo niya sa Yujuang kasi yung touch mo sa akin, nag-aral kami ng arnis dito sa barangay namin. Kaya naniniwala ko. Nung pagkatapos kasama Bea, na-touch ko, lahat yun, nag-clear ho. At yan po ay patutunayan ko sa inyo, kasi po live siya sa aking audio. Kasama Bea, biglang nakalukso ng tao. At nangako na ibabalik niya ako doon sa kanyang kapitan. Mga kababayan, dito po ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na incontinence sa mga urinary sapagkat ang ating pong immune responses po sa ating katawan ay talaga namang hindi na po yan nagkakaroon mga responsive. At yung yes, mas marami po yung mga tinatawag natin antigen na tinatawag, yung mga tinatawag po nating mga dominant na pumupuksa dito, yung immunity cells natin, yung po ang namamatay. Kaya kasama ng Bea, dito po sa central nervous system, yung mga tinatawag po na type of neuralgia na tinatawag, yan po yung pumoprotekta na magkaroon tayo sa buong katawan at sa ating pong nervous system, central nervous system, sa ating pong utak, ng mga neurons na tinatawag, yung mga pulsok kasamang Bea. Kapag po ito mga kababayan ay namatay, wala na pong magbibigay sa atin ng mga support na para patayin itong mga bakteryang ito. Kasi po ito yung pong tinatawag na rules nito, dinidestroy po niya yung mga bakterya. At ito pong cellular debris, ini-improve niya po yan. So kung yan po ay mawawala, yan po ay magkakaroon short circuit kasamang Bea, ano pa mangyayari sa'yo? Wala na. Pati yung mata mo, mabubulog ka. Parang yung tinatawag natin na sinasabi natin na yung nursing, nabubulog na siya for about 5 years. Hindi siya makaramdam na siya ay multiple sclerosis yun. Isa pa, Incontinence naman ito. kasama yun na kasamang Bea. Parts ng pinanggalingan ng kanyang problem, yung nervous system, central nervous system. So, ang mga symptoms po nito, kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong incontinence, kailangan po talaga may mga blockbusting remedies kayo na pwede nyong... Incontinence, Yeah. hindi makapagpigil. Opo. Hindi makapagpigil sa... Ano ba yung mga... di ba normal behavior to ng tao? Hindi naman. Oh. Sakit ba ito? Sakit ito kasamang Bea. Unang-una dito yung irritability natin kung tayo hindi makapagpigil, lagi kang high blood. So, yung mga hormonal upheaval na tinatawag natin, nandiyan yun. Yung mga ganon. Hot tempered. Yan, mga ganyan. Hindi ka makapag... Okay, yung ikaw may kleptomaniac na tinatawag. Okay. Hindi mo makontrol. Yung pala yun. Yeah. Kumbaga, agencies incontinence, mga sangay niya to. Hot tempered, kleptomaniac, di ka Lahat po yan. makapagpigil. Gusto mo
Punuin Kasi mo na po yung autoimmune na deficiency, nandyan yun as we are aging, yung mga T cells become less responsive po to antigen na tinatawag at yung mga responses po niya para patay ito mga infected bacteria, hindi na po magawa dahil po ang katawan natin talaga mga kababayan, pagod na at napakahina na, tumatanda na nga kayo Matanda oo. So, ang antibody level po talaga ay talagang hindi na nag-increase ng ganon katindi sa mga antigen na tinatawag na yan. Kaya, ang sabi ng doktor, magpabaksin ka! Okay. Kahit di kayo tumatanda na, paano? Wala tayong pera. Anong gagawin mo? Si doktor, naghihintay ng pera mo. Dito sa lingkod bayan, mga kababayan, kasamang Bea. Ako po ay nangangako na tumutulong po at nilalabas ko po yung abilidad ng Yuzhuang therapy hanggang sa heart attack. Pinipitik lang po yan. Kaya kahit imbiyahe ka, kasamang Bea, sumasaludo sa atin. Well, sana matulungan kayo ni Brother John kung kayo interesado, bukod po sa therapy niya, meron din siyang nire-recommendang inumin, ito'y herbal medicine. Sabi nga ni Dr. Juvencio, Dr. Juvencio, yung pong director, ng PITAC, DOH. Siya po yung mga alternative medicine, kung tawagin, director. Mag-research naman kayo, Mas maganda yung mga alternative medicine. Kung napatunayan na mabisa ito, at sinubukan mo, at kung makakatulong naman, bakit hindi, di ba? So, si Brother John, meron din ho siya re-recommenda na food therapy, kumbaga, supplement, o kaya ay inumin. Brother John, ano ba ito? Yes, napakahalaga po nito mga kababayan, yung food therapy hanggat wala pa po kayo dito sa studio, sapagkat ito po yung tinatawag natin na napakaganda po sapagkat ang tinatamaan po nitong mga incontinence ay unang-una po sa lahat ay yung overweight. Yung po talaga ang nagkukos ng incontinence, yung mga matataas po talaga ang level ng fats natin sa ating abdominal. Gusto mong kumain, kakain ka, Ayun, diba? Kahit busog ka pa Oo. naman, diba? Pag nakakita ka ng pagkain na masarap, nag-crave Nag-crave ka, pero oo. busog pa naman yung tiyan mo. Tremendously. Yun po. Okay? Sapagkat po, wala po kayong gentle exercises. Dito po sa ating lingkod bayan, magkakaroon po kayo ng mga lost weight little by little. At saka po yung mga food therapy natin, napakahalaga po niyan. Sapagkat ang calories po na mababa, iyan po ang napakagaling na, kahit wala na pong doktor kayo, pwede na po kayong magamot ng sarili yung pagda-diet. Ito po yung mga pasta, beans, at saka yung rice po, na tinatawag o kaya yung brown rice. At saka without patty sauce, walang butter kasi Yan para ang nire-recommenda mong kainin. opo. Halimbawa, kung ikaw ay obese, Ay, ang nire-recommenda mong mga kainin pasta, nila, mga beans, mga beans. oo, mga millet. Okay? At saka Fried rice. fried Brown rice. brown rice, yan. Sa mga lemon, mga watery, sa Mambea. Pagkat napaka number 1 po yan para po ay malunasan yung ating pong mga protector cells natin na mga babayan, yung pong kumakapit at protection sa network ng ating brain and spinal cord, yung pong ating cerebrovascular fluid yan ay nagkakaroon ng kodita, kaya ayan ang nangyari sa inyo, hindi na kayo makaihi. Ang problema pa yan, constipated naman, diverted sila yung isa, Hindi na balance. hindi ba? Grabe. Babalikan natin si Brother John. Pagkaraan lamang po ng ilang mga paalala. Siyempre, ang lingkod bayan nito ay Falco Arayatid. Alright, maraming salamat. Number 51 sa inyong balota, ang Co-op NASCO. Magandang hapon sa lahat ng mga miyembro ng kooperatiba sa buong kapuluan na yan, 10 million members ng kooperatiba sa iba't ibang dako ng ating bansa. Suportado po ng mga iba't ibang maliliit ng kooperatiba ang Co-op NASCO. Kaya mabuhay po kayo. Ayan, mga programs and services na binibigay ng Co-op NASCO
ay talagang nakakatulong sa kanilang mga pangkabuhayan, lalo na. Oy, ito na yung sinasabi ko kanina na may mga crimes, mga krimen na involved, sa eleksyon. Hindi ho nawawala yung motibong politika pagka mayroon tayong naririnig na binaril mga politiko, lalo na kung tumatakbo, sabi ko, panakot, pero nasasaktan naman sila, yung iba talaga namamatay, doon po sa Northern Samar, si suspended Mayor Jose Rabbit Ardalias at yung kanyang anak, si George Ardalias, ay sugatan matapos pagbabarilin sa harap ng kanilang bahay, kagabi lamang. Ayon po sa Victoria, Northern Samar Municipal Police Station ay patuloy na sinasagawa po yung investigasyon dahil patuloy pa rin nakakawala yung salarin. Hindi ho inaalis ng PNP, Northern Samar, ang posibilidad na may kinalaman ho sa politika dahil siya po ay tumatakbong candidate ng national yung kanilang hindi naman una hindi una. Kalaban mo niya ay Liberal Party. Itong mayor na to, tumatakbo siya. Siya po ay sinuspinde, pinatawan ng 6 na buwan na suspension dahil sa napatunayan kung guilty siya sa kasong malversation of public funds, dishonesty, gross negligence of duty, at grave misconduct. Marami yung mga ganito ngayon, nakahang sila. Pero sila po ay tumatakbo, ay nagbabalik sa pwesto, nasuspindi lang naman sila. Ayun. 3 minutos bago sumapit ang alas 2. Brother John, Incontinence, meron kang parting message? Yes, ang sikreto po ng Yuzguan kasamang Bea, ito po yung antidiuretic na tinatawag. Yung hormones po nito, kung kaya po ninyong pitikin ito, ito po yung sinasabi na vasopressin na tinatawag, na nagpo-promote po na magkaroon ng increasing water reabsorption sa tubule po natin dyan sa kidney, sa nephron ng kidney po natin. Resulta na ang pag-iipon natin magiging less na po yan. So, kailangan po malaman natin yun na huwag mag-secrete ng large amount of urine, sapagkat pag kayo po nagkaroon ng napakailang liters po, mga 20 to 30 liters sa urine daily, ay ang pupuntahan po niyan insipidus, diabetes, tumor yan sa utak, na kung saan magli-leads po yan sa pagbaba ng ating electrolytes, resulting po sa abnormal nerves and cardiac muscle function. So heart attack po yun. Kaya wag po kayong magbakasakali, ito po ay totoong sinasabi ko sa inyo. Napakarami ng witness po yan na talagang nilalagay ko sa internet. Telephone number, Brother John? Ito po ang telephone number, Lingkod Bayan ni Brother Tony Falcon, 544-6641, at my cellphone number 0916-436-8875. Live po yan, MWF. Back to you, Kasamang Bea. Thank you, Brother John. At sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng programa Lingkod Bayan, kami po unti-unti lang nagpapaalam hanggang sa Lunes po muli, tayo po ay magkakarinigan sa ngalan po ng ating mga mobile patrollers, na hindi man sila nakabato ngayon kasi Friday, May 3 na po. Ayan, May 3 na po. Baka hindi pa po natitiklop yung inyong mga diary. Ang inyong mga kalendaryo. Ayan, May 3 na po ngayong araw. Alam po ng ating mga katilik, siyempre, Bea Corpus po lamang, Diyos, Tiyamina, ganda kayo, amin. Narito muna ang pagpapakilala ng ating hintilan kung saan kayo nakikinig sa mga oras.